Yan na nga ang sinasabi ko. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Alright, Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga reaction. Ako po, wala daw nag-aalaga kay Bongbong Marcos sa Malacanang. Ako po mga reaction, isa pong pasabog yan. Walang nag-aalaga kay Bongbong Marcos, ano yan? Para siyang abnoy, ganon. Hindi na niya kayang alagaan ang kanyang sarili. Madam Manang Aimee, walang nag-aalaga kay Bongbong, ano yan? Sintu-sintu na. Kailangan merong nag-aalaga, kailangan merong babysitter yan. Kapag wala nag-aalaga sa kanya, dudugo ang kanyang puwet. Kapag wala man nag-alaga sa iyo, Manang Aimee, magkaka-diverticulitis ka. Kaya naman mga ka-reaction, itong si Manang Aimee, alam po niya, kilala niya si Bongbong Marcos, na kinakailangan po ni Bongbong Marcos ng isang babysitter. Hindi ba alam ni Bongbong Marcos paano kumain, paano matulog, paano uminom? Hindi nakakakain. Kailangan ni paganda mo siya ng pagkain. Sabi naman po ni Clariling Castro, si Clariling Castro, wag daw po natin gawing biro ang sakit ni Bongbong. Bakit? Sino ba nagsabing ginagawang biro ang sakit ni Bongbong? Sino bang nagsabi sa... Wala naman nagkagustuhan ng mga Pilipino na magpasok niya siya ng kung ano-ano sa kanyang puwet. Ay, hindi pala. Ano lang pala yun, chismis lang yun, hindi pala totoo yun. Kasalanan ba namin? It's too big, pinilit niya. Do it for me, honey. I know you like it, Kasalanan namin yun, Claire. Kasalanan namin yun? Hindi totoo. Hindi daw po totoo yun. Pagkitanggal po sa record, denied of the legislation. Ano ibig sabihin niyan, Manang Aimee? Para sinasabi na po ni Manang Aimee Marcos na itong si Bongbong Marcos, kinakailangan po niya ng babysitter. Kinakailangan po niya na mag-aalaga sa kanya. Ano yan? Sinto-sinto? Abnormal? Hindi natin alam. Baka nga yan, Kaya mga kareaksyon, sabi niya, walang nag-aalaga sa kanyang kapatid kaya dumugo ang puwet. Alagaan nyo kasi. Di ba? Huwag nyo masyadong bigyan ng it's too big. Yung katamtamang laki lang. Katamtamang laki. Ito mga kareaksyon, Sa ibang balita, huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Nako! Pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro kaugnay ng pagkakasakit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isinailalim sa medical observation dahil sa diverticulitis. Nako! Welta ni Yuse Castro, huwag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo at totoong puso at pagkalinga ang kailangan ngayon ng isang taong may pinagdadaan ng karamdaman. Sagot ito ni Castro sa viral video ni Senador Aimee Marcos kung saan sinabing kaya umanong bumigay ang kalusugan ng Pangulo ay dahil walaan niyang nag-aalaga sa kanya sa Malacanang. Alam mo, Clariling Castro, anong pusong sinasabi mo sa taong may sakit? Sa taong may sakit? Bakit? Kasalanan ba namin na magadik-gadik yan? Kagustuhan ba ng tao ba na magadik-gadik yan? Hindi siya adik. Hindi magpa-air follicle test siya? Kasalanan ba ng taong bayan na maglagay siya ng pulburo sa kanyang ilong? Hindi. Hindi daw po mga reaksyon. Tanggalin po sa record yun, yung naglalagay ng pulburo sa ilong. Huwag mo sabihin na ginagawa namin komedyante. Ginagawa niyong komedyante yung presidente ninyo. Ginagawa niyong komedyante, mantakin ninyo, ikalat ninyo na kapag hindi naagapan ang kanyang sakit, magdurugo ang kanyang puwet. Baka nagdurugo na ang kanyang puwet, Kaya naman na sinabi nila, diverticulitis, hindi pala diverticulitis sa sakit. Baka hemorrhoid, kaya baka alam nyo na, nawarak. Warak, kung ano yung tubig ang pinasok. Hindi natin alam, nagtatanong lang tayo. Kaya mga ka-reaction, hindi naman natin ginagawang komedyante, may sakit nga Paano natin ginagawang komedyante, may sakit? Clariling, makinig ka. Kung may sakit, ang amo mo, hindi nagkakatulog, pababayin mo siya dyan, pag-reasonin mo. Naghihintay si Bibi Sara, dyan sa tabi-tabi. Hindi siya adik, hindi rin dumudugo ang puwet. Ibigay natin yung Malacanang doon sa taong hindi dumudugo ang puwet. Bakit natin hindi nga makaupo, dumudugo ang puwet? At tila may kanya-kanyang agenda ang mga tao na kapaligid sa nakababatang kapatid. Dagdag pa ni Castro, iwasang magpaka-plastic sa mata na nakararami. At yan ang mga... Nako, ngayon sinisisi na naman ang taong bayan dito sa sasakit ni mga Bongbong Marcos. Bakit? Sinabi nga ni Aimee Marcos, wala nag-aalaga dyan. Kailangan merong nag-aalaga, merong nag-aalalay, merong nagmo-monitor dyan, baka masobrahan. Alam po kasi ni Aimee Marcos, siya kilala niya ang kapatid niya, kapag nasobrahan yan, hindi nakakakain, hindi nakakatulog. Anong mangyayari? Diverticulitis yun. Kasi anong itatain niya mga kareaksyon kung wala siyang kinakain? Hindi na kayo makain, hindi nagkakatulog. Paano ka makakatulog kung bangag ka? Kaya mga kareaksyon, ano ba yan? Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero
dahil sinabi naman po ng doktor na Malamang ha, malamang sobrang pagod. Paano mapapagod ang isang tamad? Paano mapapagod ang isang, anong tawag doon? Addict sa trabaho. O hindi pulburon sa trabaho. Paano mapapagod yan? Walang mapapagod na addict. Laging high yan, laging alerto yan. Pagbatak niyan, alert yan. Paano mapapagod yun? Hindi pwede mapagod yun. Laging tamang duda. O di ba? Kaya naman mga kareaksyon, itong sinasabi po ni Claire Castro na napapagod si Bongbong Marcos, kasi nungalingan yan, hindi marunong mapagod si Bongbong Marcos. Hindi nga marunong matulog, paano mapapagod ang isang taong hindi marunong mapagod, hindi marunong matulog, hindi marunong kumain. Hindi, walang alam yan, kundi alam nyo na. Kundi magtrabaho, di ba? lamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa Naku po. pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na naayos siya, Nako, Diyan pa lang kasinungalingan na kagad to si no? Tagapagsinungaling ng Malacanang. Di ba? Napagod daw sa trabaho. Asan? Wala naman kami nararamdaman na tinatrabaho ni Marcos. tama. Ang alam ko ng trabaho niya, i-ribbon cutting niya lahat ng proyekto ni Pangulong Duterte. Yun lang. Ribbon cutting. Asan ang trabaho niya? Una, wala kami nakikita. Yan. Pangalawa, wala kami nararamdaman. Tama. Yeah? Kung nagtatrabaho talaga ang presidente, dapat man lang naramdaman natin. Tama. Yeah? Makita natin yung pag-asensyo ng bayan. Tama. Yung mga bagong polisiya. Wala. Wala. Puro nagsasalita, mga tauhan niya, mga amuyong niya. Wala. Wala ka makikitang pagbabago, kaayusan, Wala. pagiging command. Wala. Wala makikita doon sa Pangulo. Wala. As a matter of fact, ang gagawin lang niya, ribbon cutting, tapos ngingiti-ngiti, ngingiwi-ngiwi. Ganun. Wala. So sasabihin mo, napagod siya trabaho? Anong trabaho niya? Wala. Ito mga mga reaso, pakinggan po natin si